Kuya, ano nga uli pangalan mo, kuya? Mark RG sir. Vlog, nagbablog ka sir? Yeah. Shoutout nga pala kay sir. Ayan. Puro gas range sir. Kung sir. Ito kasi nga aking gas range na ito ay stock up na to. Binili ko pa to sa Middle East. So, ang naging sistema nito is talagang hindi na mapakinabangan at hindi na safety ayon kay sir. Chinek na kasi yan. So, ang una niyang nakita is wala na siyang insulation. By the way, si kuya nga pala expert ito sa paggawa ng mga gas range. Almost, ano, Ah. since nagsimula kami 2020. So, ito lang ang specialty niya na ginagawa. Wala siya sa electrical, wala siya sa lahat. Parang ganito nangyari sir, oh. Ganyan nangyari sa inyo. Ano nangyari dyan? Patingin mo. Bali nasunog na insulation nyo, wala nang insulation. Bali ganyan. Ayun, ganyan nangyari sa inyo. Patingin. Tapos nung pinalitan na namin fiber. Ayun. So, ang tanong ko kuya, itong ganitong klase, maayos pa to. Maayos pa po yan. Magagamit nyo kagad, kaya nga po pinapa-order ko na si man ng ano, gas eh. Ito po. Maayos daw to agad. Okay. Ang problema kasi nito yung insulation. Sorry guys, yung matagal na kasing panahon itong na-stock. So talagang dami ng mga kung ano-anong mga nilalang dyan. Pero again, ito ay binili pa namin ito sa Sir, tignan namin. Sa Saudi. Hindi nasusunog. Ipapalit namin. Fiber na to. Lifetime warranty ito eh. Ayun, hindi siya nasusunog. Sa inyo kasi nasusunog, stock lang kasi yan. Ito yung bagong labas ng insulation. Ayun, hindi nasusunog yan, sir. Kahit gamitin mo ng sagad-sagad yan. Hindi nasusunog yan. ayan lang ang diferensya. Sir, tanong lang, yung mga pipe nito, okay pa naman yung mga pipe nito? Tama po yan. Bali, ano po yan? Ito sir, anong issue nito? Bakit bungi na yan? Wala ano po. Ingat-ngat na ng ano. Pero gagana pa rin yan. Gagana pa rin. Okay. Magkakaroon ba kayo dito sir ng parang pinakang deep cleaning nitong ano na to? Mga pipe na to? Opo, i-deep cleaning yan. Okay. Ganun pala siya. Mamaya matitest natin kung okay nga ito. Pag ito naging okay to dahil ito sa totoo lang may dalawa nang tumingin ito at tinanggihan na. Ang dami nang sinasabi na kesyo wala na yan. Subject for ano na to, kumbaga disposal na. Kasi hindi na nga napapakinabangan. Ay, sir, ano naman po please? Anong ibig mo sabihin sir na per Per layer? May kamahalan kasi yan eh. Isang buwan bago dumating. Ang presyo talaga niyan sir, total taga-lugar lang naman. 1.5 per layer yan, bigay ko na lang sa inyo 1.2 per layer. Kasi 3 layer ipapalitan eh. Ibabaw tas 2 gilid. Dito ibabaw tas 2 gilid po kasi yan. Layer ng ano po yung ilalagay? Di per layer po ng insulation. Per layer ng insulation. Ganyan po kasi talaga. Yun na ba talaga ang last price natin dun sir? Opo. 1.5 talaga pero total kalugar lang naman bigay ko na lang sa inyo 1.2. Lifetime warranty naman yan. Ayun no. O narinig nyo yan ha. So again, hindi ko pa masasabi sa ngayon. Mamaya pa natin huhusgahan yan. Pagkatapos maayos ni kuya yan. Tulad nga ng sinabi. 3 layer po papalitan natin sir. 3 layer. Bali, bigay ko na lang sa inyo 1.2 per layer. Ay okay. Hindi ko kasi narado ng buwan, kuya. Kasi actually wala kaming budget dyan. Kaya lang parang sinamantala ko na lang yung naandito na dahil. Bihira kasi kami sir dito. So yun nga, iniisa-isang na nga ni kuya at ginagawa nila. Dini-deep clean nila yung mga spare parts na nailabas mula dito sa old machine na ito. Yan sir, mga switch button na yan. Okay pa ba naman? Ikaw naman na makakaramdam niyan kung okay o hindi. Pero sa totoo lang ang plano talaga namin dyan i-dispose. Pero buti sinabi mo. Kung ikaw tatanungin sir, balikan natin uli yung tanong mo sir. Ang sabi mo pag ito ay binenta, nasa magkano pa may bibenta yan? Mga nasa 25, 30.
O, biruin mo yun. Ang tanong, sir, nakailang piraso na kayong ginagawang mga ganyan? Nagpas na sir. May mga Pandemic pa kami. may mga 100 Nagpas. oven na, lagpas na. Ba't ibang uri ng gas ray? Mga ano, fake na gas. Aha. Sa Germania. Mga La Germania. Kung saan saan na rin kayo nakarating yan, sir, palagay ko. Hindi lang dito sa Paranaque. Bicol na rin kami. Bicol na rin. Talaga ba? Para lang mag-ayos niyan. Magaling. Pasampok po yung ginawa namin din. Ibig sabihin, nung inayos niyo yun, okay, umuwi kayo, tagumpay lahat yun. Opo. Magaling. Specialize nga kayo sa paglilinis nito. Pag-aayos. So, yung insulation na yun, sir, mas magandang quality yung ilalagay mo. Opo. Tulad nga ng sinabi mo, hindi siya basta-basta nasusunog. Para pag may leakage. Protection kasi yan sir, need talaga yan. Ibig ko sabihin, yung inabutan mo kanina, very delikado talaga yon. Oo, sunog na yan eh. Wala na, kinain na. Ayun na lang natira sa inyo. Aha. Ibig sabihin, isang sindi niyan, pwedeng sumabog agad ganun. Pag may leak. I see. Yung pala yun. Kailangan, social media talaga. Di ba? So, yun talaga binabaklas ni Kuya isa-isa. Oh. Ito pa ang malupit, ginagaranti niya na pag natapos to, lagyan agad ng gasol at paanda rin agad. Sounds interesting. Pero ginagawa niya, binabaklas niya lahat-lahat. So, check up niya lahat. Pero syempre, yung cases ng mga oven nyo na sira sa lahat ng nakakapanood nito, is syempre, check niya muna kung ano ang mga naging problema. And in every parts na tatanggalin o aayusin is may karapatang presyo yun. So sa akin kasi, kaysa naman i-dispose ko to, sayang naman. So, magandang ipaayos natin, patingin natin. And dito nga natin malalaman kung Ayun, mayroon pa natin. Sunog na. ano yan. Insulation. Insulation niya. Sunog na. Ibig sabihin, mahinang klaseng insulation to. Stock lang yan. I see. Stuck. Ayun, tignan mo to sir. Oo nga, no. Tignan mo yung sa amin. Iba. Kumbaga bagong version yung insulation nyo ngayon. Okay. May tumingin ako ba? Meron na nga tumira, sir. Dalawa na nga yung tumingin yan. At Mga tagasan po. hindi namin alam eh. Pero kapatid ko ang kumontak. Yung na-check ba dito ni... Pero Ginanyan siya? Hindi. tinanggihan na eh. Hindi siya ginanyan? So, ang ginagawa ni Kuyas, from side to side, binubuksan. And i-check kung ano yung mga pwede pang lagyan ng insulation. Itong area na to, sir, lalagyan pa rin ba ng insulation tong gilid na to? Opo, saan po? Yan, binuksan mo na yan. Opo, gilid, ibabaw, tas gilid po yan. Aha, Kasukat na. 3 layer po talaga yan. 3 layer, okay. Bigay ko na lang kayo 1, 2, isa. I see. Lifetime warranty naman. Kasi kung anong sinasabi mo, yun din ang mapapanood ng mga tao eh. Ano bang page niya sir? Yan, sir, likod na yan. Para sa naman yung binaklas mo dyan, ano ang... So yan. Itong mga to, ano to? Timer niya to? Rotation yan sir, kaso di nagagana yan eh. Hindi nagagana. Okay lang. Ang mahalaga sa akin is gumana talaga yung 6 burner niya. Ilan ba? 5 burner? 5 burner to, di ba? Sobra. Pinamahayan. Siyempre, stock up. Sir, kumusta naman obserbasyon mo dun sa mga pipe? Ayos naman. Wala pang mga ano. Kasi ang sinasabi ng unang technician niya, butas-butas na raw. Hindi marunong gumawa yun. Okay.
Kaya pabili ko na nga ng gas si ma'am kasi magagamit ko na ito mamaya eh. Ganon. Talagang deep cleaning nga ito. Nanisprayan na ng tubig eh. Ang malupit pa ron, ginagarantisado niyang pwede na magamit agad mamaya. So yun naman yung ating titignan. Yung ganito sir na oven, kaya pang tumagal to ng mga 5 years pa. Magpat pa. Lagpas pa. Ang haba. Ito sir, kaya to mga to, may mga leak na kaya ito. Nalaman naman natin mamaya eh. Halimbawa kung may leak naman sir, ano naman ang instant solution natin dyan? Hindi, niligtest po kasi niligtest gamit po kasi namin panligtest. Apoy talaga. Apoy Hindi talaga. katulad sa mga bula-bula lang. Aha. Hindi ba delikado yun kung dito natin gagawin yun, yung leak test na yun? Bagay, kayo mga expert dyan. So yun guys, na nakita nyo naman kanina, sobrang dami ng ating mga kung ano-anong meron dyan sa ibabaw niyan. Kasi ito ay talagang totaling in-stock na namin for about 3 years. Pa kayo, sir? 3 years na. Sir, So ito, pinabili pa ako nito, Boss ni, para magmukha daw magbalik sa dating looks yung oven natin, hardware. Ito boss, oh. Yan lang, sir. Boss ni. Ito kaya lagay. Grabe, parang general cleaning pala yan, boss. Ginawa nyo. Mineral talaga. Itong ano na to sir, itong pinakang apoy niya sa ilalim sa loob ng oven. Mapapagana naman natin yan sir, ano? Malupit. Kasi ito yung oven yan eh. Mamaya makikita natin yung final looks niyan. Sabi nga ni sir, magmumukhang bago. So pag bininta natin to, medyo tataas pa yung price value nito. Siyempre napaganda eh. Yan nga lang nililinis ni sir, o kala mo brand new na yun. Tintab na. Kintab na ba? Ayan, siguro mamaya makikita natin kung gaano kasolid yung ginawa nila sir mamaya. So kung isa ka sa nakakapanood nito at problema mo oven, galing ng ibang bansa yung oven mo, nasira. Kung akala mo wala ng paraan, dito meron. Mukhang bihasa to sila sir. Mamaya iiwan ko yung telephone number nila dito para may in case na habang pinapanood nyo to, sa kanya na lang kayo kumontak direct. Yan o, talagang detalyado pagkakalinis o. Ano, mukhang bago. Pero more on, dito tayo nakadepende sa mga pipe na to, yung mga pinaggagapangan ng mga gas na yan. Yan ay kung okay pa. Ang primaryling nasira talaga is yung insulation. Na kung saan yun yung pinaka safety features ng isang oven. Ang kagandahan sa insulation na ilalagay nila sir is medyo advanced technology kumpara, kasi sabi daw nila bumili ka ng oven, yung stock insulation lang yung talagang makikita nyo. Yung iba medyo kaya pang masunog ng apoy, pero yung sa kanila hindi. Kung masunog man, pero gugugol ito ng mahabang panahon. So yun yung isa sa mga ina-assure nila, yung safety ng pinakang oven mo. Sir, normally pag sa isang oven kayo gumawa, sa pinaka
worst scenario, ilang oras kayo inaabot? 2 to 3 hours po. Pero yung mga basic lang, mga madadali lang sa unang tingin, tapos kaya nyo mga ilang minuto naman yun. Oras din. 1 to 2 hours eh. Basta ang minimum nyo 2 hours. Kasi ano yung package nyo is deep cleaning ano. Opo. Okay. Ito talaga nagpapasikat sa amin, yung deep cleaning namin. Kasi akala ng iba hindi kaya buksan, hindi kaya linisan yung loob. Magugulat na lang sa amin, nabubuksan namin yung loob, tapos nalilinisan namin. Wow, galing. Yung mukhang pangita na ayan na dinidip cleaning naman talaga. Oh. Ginawa nating ilabas na lang para mas makakilos sila sir sa pag-ayos ito. And yan na yung physical looks niya no, nung malinis na. Pero kakikitaan na luma na rin but ito ay lalagyan pa kasi ito ng insulation. So halos hindi mo na mahalata yan pag nilagyan ng insulation. At ito yung insulation ay ilalagay. And ito yung mga sa ibabaw ng burner natin at according to them still in good condition pa rin lahat. So initially pag in-sprayan siya, syempre mukhang bago. Di ba? So ito si insulation. Init na. Minute na ba? Kita nyo naman boy, yung mga pipe talagang pinagmukha nilang bago. Ganon din to yung pinakang board ng lutuan, yung stainless steel. Nagmukhang oven na talaga. Ang sabi mo, palitin na yung mga Nasel. nozzle? Ay, yung mga sunog na kasi. Ito. Ang tanong, fit ba naman yan dyan? Apo, fit yan. Okay. Magkano naman yung ganun po? Bigay ko na lang sa inyo, 150 isa. 5 po yung... Ilan ba? Opo, 5 po yung papalitan. Less mo naman ang konti, brother. Wala eh. 250 po sa iba yun eh. Talaga ba? Discount na po talaga yun, 150 isa. Okay. O siya, pero 5 talaga yung kailangan palitan sa kanya. Ano naman ang magiging advantage pag Para so yan yung nozzle niya. Pero sure kang ano yan, fit yan dyan para Opo, dyan. sir. Ay, pares naman sila eh. Okay, ito pala yan oh. Tapos may butas sa loob. Kaya ano, kinakabit oh. Yan. Ayun. Pwede pala tayo dito magkagawa. Ano yan kuya, bakit tinutusok-tusok yan? Para maayos yung flow ng gas? Hindi, para may mga bara-bara kasi Okay. ugasan kasi namin. Okay. Siyempre yung mga kalakalawang, di ba? Sa loob. Okay, isa sa mga
features pala nitong insulation na to is anti-rot. So, ibig sabihin kahit pumasok yung daga dyan, balakin niyang mangutkot dyan, may hirapan siya. Yung physical looks niya, nagmukha tuloy La Germania ang dating. Looking good, no? Nagmukhang La Germania dating, eh. Oh. Saan yung ano? Gas sa liwanag kasi. Hindi na siya masyado nakalapat ng plate niya. Mm. Ayun o, angat na eh. So yun. Lakas sir, ganda. Yung ano bot? Yung ano na. Ano bang naandar dyan, sir? Harap at likod? Harap at likod ko yan. Ayun. Basa pa kasi kaya ganyan. Okay. Dito na lang nalagay yan sir. Alin? Ito. Yun, final test natin. Grabe yung ano. So, all goods naman, gumagana. So yun guys, natapos na nga itong ating pinakang gas range and ito na yung pinakang final outcome niya. Kita nyo naman, naging malinis and from garbage na nagawan pa natin ng paraan at naging mas kapaki-pakinabang pa. So again, ang nagtrabaho nga pala nito ay si Boss. Sir, pangalan mo nga ulit? Mark R.G. Senas and Ken Gonzalez. Yun, si Ken Gonzalez tsaka si Sir Mark. Sa mga gusto magpa-repair dyan, contact lang kayo. Ilalagay po ni Sir ilalagay ni Sir sa page niya yung contact number namin. That's it. Pwede lang kayo sa kanya mag-direct message para po masabi nila sa amin. That's it. Ganun na nga. So ayun, anyway, maraming salamat. Happy client naman. Happy client tayo. 5 piraso yung 150. Bali. So yun, ang ating rate is 6,350. Lifetime warranty yan. Sir. Lifetime warranty pa. Ayan. Ito nga pala yung number ni... Bigay ko yung isang number ko. Sulat mo na lang dyan, boss. Mabilis lang makontak. So yun guys, no, ito na nga yung pinakang final receipt natin. Ang total rate natin is 6,350. And ito nga pala yung, Saan yung ano dito? ito nga pala yung telephone number ni Boss RG. Yan, 0999287754. Yan, so sa lahat na may mga balak, kumontak. At kung gusto niyo pang maayos yung mga oven nyo na talagang sa tingin nyo ay depektibo na at mukhang kailangan ng sa tingin nyo itatapon na, magagawan pa ng paraan yan ni Boss RG. So anyway, ang location nito ay dito lang yan sa Parañaque, San Valley. Ayan guys, no, naipakita ko na nga sa inyo
yung ating oven na general repair. So ito na yung pinakang looks niya ngayon. Yan. Maganda na siya kumpara dati. So yun, sa lahat ng mga gustong magpa-repair ng mga oven, lalo na kung galing kayo ng ibang bansa, inuwi nyo yung oven nyo dito sa Pilipinas at nasira at sa tingin nyo mukhang hindi na ito mapapagana. So mayroon pong paraan para mapaayos yan nang hindi mo na kailangan pang gumastos ng malaki. Instead na bibili ka ng bago. So ito ngayon ang magiging looks niyan. So yun. Ito ang likod niyan, inayos. So lahat is nagmukhang maganda. So yun lamang. So again guys, thank you for watching and see you again to my next vlog. This is Devon the Great. Bye and God bless.